Agimat, Bertud, Anting-Anting. Mga ka-shekels, ako ba'y may tililing? Ating talakayin ngayon ang hiwaga ng kapangyarihang itim. Ano nakatawa? Ay. Yun na. Wow. Magkaroon din, mga ka-shekels, nagkaroon kami ng cook, oh. Salamat sa nag-sponsor na to. Ano ba pangalan ng sponsor? Randy, di ba? Randy B. Oo, kasi ang nakalagay lang sa Sabay mo ng mangga, oh. Facebook. Coke plus niyan. mangga. Sarap niyan. Hindi, ang nakalagay kasi sa Facebook niyo, Randy B. Randy B ba nga doon? Mm. Sponsor na naman, ha? Pero thank you, ah. Thank you kay Randy B. Pero may ba ako? Mm. Naniwala ka sa ano? Sa mga gimat. Gimat? Oo, kasi lolo ko meron eh. Anong nakuha niya gimat? Yung agimat ng lolo ko, ano eh, yung kabala, kung tawagin. Ano yun eh, meron siyang medalyon nun, tapos ang sulat, Latin. Bukod pa dun, meron din siya subo kung tawagin. Hindi kaya siya napasubo, sir? Yun, hindi ko alam. Pero ang naalala Pero narinig ko ng subo. Pero ang naalala ko sa lolo ko, meron siyang subo na, yun nga, na tangay-tangay niya. Yun lang, yun ang naalala ko. Kaya naniniwala ko sa gimat. Tsaka ang pamilya kasi ng tatay ko, may mga kwento-kwento din. Meron ding, yung tatay ko naman din, kinukwento din niya na meron din siyang mga kamag-anak sa taong natin. Yun nga yung parang, ano nga daw, likas doon ng agimat sa lugar na yun. Madalas kong makita yan yung ano, triangle na may mata. Madalas nating maanin ba? Mga naka-pendant sa kanila. Ako man ay nagkaroon din ng agimat. Nakapulot ko lang din yan eh. Ano lang, bala lang. Pero binutasan yung gitna. Ginawang para siyang krus. Napulot ko yun. Sabi, dati naniwala rin naman ako dyan. Ano nga yun eh, masaklap eh. Dahil sa paniniwala kong ano yun, ang problema sir, nakatali sa bewang ko yun. Nung high school ako, nakatali sa akin yun. Nalaglag sa inodoro. Kadumi ako. No choice ako dahil No choice, dinampot na doon. dinampot ko sir kahit may ano, may jackpot. Oo, may jackpot. No choice ako dahil mahalaga nga eh, agimat daw eh. Yun talagang pampaganda doon sa gimat. Tingin ko doon ako tumibay. Lalagyan mo ng ibak. Tawagin. Tama. Agimat di. Ibak. Diba? Magkaka-rhyme. Basta rhyme tayo eh. Sige. Bago yun. Ang problema sa ano, sa agimat na yun, lapitin din ako ng ano, may mga nangursa na sa akin. Last time kasi, nung nagtrabaho kay Dan sa merchandise, napatingin lang naman ako dun sa lalaki lasing. Napatingin lang ako sa kanya, wala akong interes sa kanya. Bigla ako sinipa eh. Pinadyakan ako dito eh. Puti pa naman yung ano ko, short ko. Na dumihan tuloy. San Juan yun eh. Pagkatapos ng San Juan gabi. Hindi kaya type ka niya? Hindi. Mukha niya akong gusto niya akong banatan. Buti na may kasama siya. Inawat siya kasama. Bago yun, ito pinaka ano lang yun. Intro pa lang natin yun. Pasimula pa lang. Sa mas Ito yung gusto ko sa ano eh, sa show natin to eh. Kaya laging ano ka, may pangimagas ba? Intro. Pangimagas ba ga? Puro intro na lang tayo sir eh. Hindi yung tiyo ko. Bigat yung nangyari sa tiyo kong yun. Siya ay namatayin na rin. Maaga rin binawian ng buhay. Napulot niya yung agimat na yun sa Quiapo. Hindi ko alam kung simbahan ba ito. Basta doon sa part na yung Quiapo eh. Pulot niya? Quiapo, Maynila. Manila. Maraming ano doon eh. Maraming Malawak yun eh. bilihan ng mga ano doon eh. Anting-anting. Anting-anting, tsaka mga agimat, doon lahat. pampakilig. Yung ang gusto ko doon yung ano eh. Yung mga pampakilig nilang ano. Items, no? Items. Yung isa yung Buwabay Praise. Yung ano, nakalimutan ko tawag eh. Ano ba yun? Yung tawagin nila yung pampakilig eh. Asim kilig yun. Asim kilig. Napulot niya yung agimat eh. Itsura niya, baliktaran ng krus.
Mm. Hindi kung di ba may pendant tayong cross. Mm. Ang itsura sir, may cross pa ulit sa likod. Ah, Nakuha dalawa. ba? Oo, dalawahan. yung Ano, oo. Dalawahan siya. Yun ang napulot niya. Bukod doon sa napulot niya yun, nakakuha pa siya ng yung maliit na libro. O yung libreta kung tawagin. Oo, yung may dasal, Latin. Latin Oo. word. Latin word. Pero nakapagtataka doon, tinapon niya na. Tinapon niya na yun eh. Pagkapulot niya doon, tinapon niya. Ang problema, bumalik. Bumalik siya. Bali yung tinapon niya, yung Natapon niya yun. bumalik sa kanya. Bumalik sa kanya. Siguro pagtapon niya noon, siguro ibang lugar, pagpunta niya nandun na naman yung item. Nakabalik. Oo, nakabalik yun. Yun pa rin. Yun at yun pa rin. So, bale, kinuha niya na. Tuluyan. Ayun, naalala ko na yung sinasabi ko kanina, yung bumabibrate, yung pang massage, Ayo. yung Marami dyan sa Raon. pinipindot. Oo. Raon. Merong Raon, shout-out na namin kayo dyan ha. Pangalawan. Baka naman, Pang-massage kayo mga dyan. barena lang, mga boss. Pang-massage. Ayun, pang massage na rin mga boss. Kasi yung mga agimat, talagang marami yan dun eh. Marami talaga dun sa Quiapo. Nung ako nga noon namamasyal dun eh, kapag galing ako sa Simbang Tabi, nakikita Sa ko labas nun. Oo, nakikita ko dun, daming namimili nun. Marami talaga. Dami, iba-ibang Paglabas ng klase. simbahan. Kaya po. Meron pa nga isa yung tinatanim, Meron din. yung iipiti niya yung balat mo hanggang siguro mamanhid, tapos lalagyan niya ng mahabang parang hindi ko alam kung karayom o ice pick ba tawag doon, tapos doon ibabaon yung pinakatanim kung tawagin. Marami pa yun, iba't ibang klase doon, may mga dasal, orasyon. Kaya familiar ako sir sa kinukwento mong yun eh. Yung nangyari sa kanya, tuloy niya nang kinuha kasi bumalik ulit yung item. So bale, syempre, laking probinsya po siya. Siya po yung nakatira dati sa Leyte, nakapangasawa siya sa taga Romblon. Doon na siya namuhay. Pakabait po nun. Wala siyang kaaway. Ang problema po, lagi siyang nakukursunada dahil sa tingin. Di ba tayo, kapag may tao tayong hindi gusto, Yung matalim tumingin. di ba parang nahusga natin, to parang yabang nito, di ba? Parang ka lang, Parang iniisip, aaway ata hinahanap nito. nag-brush up pala ng buhok, parang tingin mo mayabang na siya or sa pormahan niya, pero hindi eh. Ano lang siya, tahimik lang ng tao, hindi naman siya napakabait po nito. Ang problema siguro yung dahil sa tingin niya. Siguro dahil matalas. matalim. Matalim. May tao kasing ganun. Sa tingin lang po yun, pero hindi naman siya talaga. Yung pa isa, yung palalim, palalim ang tingin, malalim ang tingin, basta yun yung kurso na dahin ang dating nun eh. Yun, naging kursunada siya sa mga pero napakabait po nito, wala siyang siya laging napagtitripan eh, binugilpi siya. Nung panahon nakakuha niya na tong agimat ko, siguro binabasa niya po ito. Ayun nga po, ang problema, simula na nakuha niya to, malapit-lapitin na siya sa bulok. Kada inom niya, kahit hindi pa ka nagiinom eh, gusto na siyang gulpihin. Siguro nag-attract yun, nakakuha ng attraction. Yun dahil meron siya. Parang lalo naging, sabi natin, nasa piniguro na yung buhay niya agad eh. Pero wag ka, dahil sa agimat na to, kada gulpi po sa kanya, sa paggugulpi sa kanya, hindi siya tinatablan. Hindi siya nasasaktan. Kada syempre, manhid. manhid ang katawan niya. Sanay siya sa nagulo. Sa dami ng suntok, gulpi sa kanya, hindi siya tinatablan. Manhid na yung katawan niya. Hindi, dahil sa agimat, sir. Oo, Nakover. dahil nga sa agimat yun, ang nagiging epekto nun yun ngayon, mamanhid ang katawan niya, lapitin ng gulo. Kumbaga yung buuan loob niya, nagiging matapang siya. Yun. Bisa siguro yun ng agimat na yun na sinasabi. Siguro yun ang bisa. Siguro na-cover siya. Na-cover ng kapangyarihan daw. Nung agimat na yun. Yun lang. Pero ako naniniwala ko sa kapangyarihan ng puting bato. Ayun talaga, ang lakas niyan. Hindi. Isipin mo, 150 lang, di ba? Talagang Mabisa yan. Dahil sa mga manlilisik ka talaga. mga doon. hardware, lakas niyan, sir. Yung Hardware. yung sinasabi ko, yung graba. Kailangan natin. Yung puting bato, yung pang-aquarium. Kasi kaya, ganun ka ng ganun. Manghang, Oo, nakakain. manghang. Nakakain ka ng manghang. Habang hawak mo yung batong yun. So, balik tayo, sir, sa kwento mo. So, bali, ang nangyari para sa kanya, lapitin siya nung, lapitin siya nung gulo. Lapit ng gulo eh. Oo. Dahil sa agimat na yun, naging
Kumbaga nagiging, yung buhay niya ba, nagiging delikado dahil Delikado talaga. meron siya noon. Pero tatlo na yung anak niya, mga bata pa. Sa kasawayang palad, niyaya siya nung ano eh. May kaibigan siya. Ewan ko, grabe. Trinidor siya eh. Mm. Niyaya siya sa inuman at hindi niya akalain eh. Yun na pa yung huling gabi niya. Pinagbalakan siya, sinaksak siya. Oh, bigat. Kita natin na dapat kung agimat nga eh makapangyarihan o may kapangyarihan, dapat di na siya tatablan eh. Base sa nauna kong naisabi na ilahat ko, di ba? Yung suntok, hindi siya tinablan eh. Pero pagdating po doon, yung sinaksak siya, inano nga po yung katawan niya eh, pinaanod sa ilog. Bago umaga na nila nalaman na namatay-patay na yung tiyo. Kumbaga, nung dinisgrasya nila yung tiyuhin mo na kinukwento mo, yung katawan niya, nagpaanod-anod sa ilog. Inanod sa ilog para sakaling kung maano man, ligtas, parang siguro sabihin na aksidente or hindi makilala kung sino pumatay, eh syempre natagpuan, nakilala pa rin siya. Yun, syempre, yak talagang pamilya niya po, yung pinakaasawa niya, mga anak niya. At sa nanay ko, na sobrang kasi nagja-jogging. ano pa yun eh, back in 2000 Ngayon nagja-jogging siya. elementary days ko pa po ito. Siguro back in 1997 nung namatay na po yung tiyo ko. Pero wala akong masabi doon eh. Tahimik lang, palatawa lang siya. Palainom din dahil malakas talaga mag-inom. Pero hindi naman siya nagsisimula ng away at gulo. Yun nga lang pong problema dahil sa agimat na to. Yung agimat na naging mitya ng buhay niya rin eh. Yung agimat na to, napanood ko na rin ito eh. No? Speaking of agimat, meron kahawig yung agimat ng tiyuhin mo. Oh. Alam mo ba yung kwento ni Commander Toothpick? Napanood ko na rin yan. Yun, napakaganda ng movie yun. Ang naging bida nun si Ramon Revilla. Pero yun pala ay base sa totoong storya. Kinuha niya talaga. Ang totoong pangalan ng Nardong Putik. Sorry, yung Commander Toothpick ay si Mr. Lucio Luces. Yun ang tunay pangalan. Oo. Kaya talagang napakaganda nung kwentong yun. Yung Lucio Luces kasi sir, ipinanganak nung May 15 yun, 1951. Sa North Cotabato yun. Ngayon, nung mga panahon kasi ni President Ferdinand Marcos, yung tatay ni President BBM ngayon, inatasan sila sir na maging isang grupo. Yun yung nila sir, yung grupo nilang yun. Ngayon, inatasan sila na sila yung sumupil doon sa lugar na yun kasi ang Bangsamoro tsaka yung MNLF kakaroon ng gulo doon eh. Siyempre, nagpa-bragging rights eh. Gusto nilang Na maghiwalay yung Mindanao sa Visayas. Oo. Dati na pala yan eh, no? Oo. Kala ko, Kaya bumuo sila ng isang grupo. Ngayon, oo. Federation, alam ko pa. Ngayon, si Commander Toothpick, yung anting-anting niya, talagang mabisa, sir. Ang mabigat nga lang doon, kapag puwapatay sila ng mga tao, yung mga tenga, tsaka utong ng tao, hindi kabastusan na totoong kwento to. Yung pinaka nipples, utong nga ng tao, tsaka yung tenga, ilalagay nila sa wallet yun bilang anting-anting. Ngayon yun ang nakakatakot. Ako natakot dun kasi doon umpisa pa lang pag pinapakinggan mo yung kwento, pati yung kwento ko tsaka yung kwento ng tiyo mo, bukod tayo sa walang napapala, alam mo kung alam mo kung saan papunta di ba? Kasi ang demonyo kasi nagbibigay din ng lakas yan pero may kapalit. Laging ganun yun kapag merong may binigay na kapangyarihan sa iyo ang kadiliman, may kapalit. Pabuya yun eh. Oo, Meron kang laging may kapalit. Yun ang kaibahan ng sa on the good side. Si Lord walang kapalit eh. Oo, sa Diyos Diba? kasi Hindi siya humingi ng kapalit eh. Oo. Sa Diyos, pag naglingkod ka at tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, talagang andun yung maganda yung Gabay, kahihinatnan. Pagpapala. Oo. Hindi mo mamasabing maganda ang magiging pagkakasunod-sunod ng detalye ng buhay mo o ipagpalagay natin yung mga pagdaraanan mo yung magiging smooth. Kasi marami na may misinterpret kala ng tao. Pag tumanggap ka sa Diyos, ikay nagdadasal lagi sa Diyos, hindi ka dadanas ng pagsubok. Pero hindi, dadanas ka kasi. Pero ang dulo nun maganda. Yun ang pagkakaiba nila.
So sa kwento ng yun, sir, maraming pinatay yung grupong yun. Sa dami ng pinatay nila na mga naninirahan din dun sa Mindanao. Nagpa siya si President Marcos na sila rin yung mataas na doon sa lugar na yun. Kumbaga, noon kasi sir, ngayon may PNP, di ba? Noon kasi may tinatawag na PC, Philippine Constabulary. Ngayon yung grupong yun, pulis yun nung araw. Police, kahit hindi nakapag-aaral yata ng tatanggapin nila. Oo, Kahit yun ang ano doon. kurso ng criminology yata. Oo. Ngayon, ano yun, kahit hindi ka nakapag-criminology noon, pwede ka maging PC, pwede ka mag-pulis. Yun ang ano doon. Ngayon, sa madaling sabi, nung nagkaroon nga ng mga ganung sigalot doon, sila yung sumupil. Marami silang pinatay, sir. At sa kasamaan palad naman, sir, di ba, syempre, pag alam mong sa demonyo talaga nanggaling, may kapalit. Talaga. So, nangyari, sir, nag-power tripping naman sila. Nag-overpower sila. Kumbaga, base dun sa aking mga nakita na docu sa kanya, nag-overpower sila eh. To the point na lumaban naman sila ngayon sa gobyerno. Kasi nga, hindi ko na rin malamang dahilan kung bakit inisip nilang lumaban, samantalang dati magkakaalyansa sila eh. Ngayon, ang nangyari, sir, kinatakutan siya dun sa lugar na yun. Kaya kita mo, di ba yung kwento dun ng tiyo mo, tsaka yung kinukwento ko sa'yo nga kay Commander Toothpick, ganun din. Same din sa, di ba, una ko pa nabanggit si Nardong Putik, ganun din. Nagkaroon din sila ng mga kapangyarihan, pero sa kasamang palad, na-overpower nila yun. Siguro na overpower bago hindi pa ginamit sa, kahit sabihin natin gamitin sa kabutihan eh. Kasi may kapalit. Basta galing yan sa nanggaling yan sa ganun eh. So kasi sa kasamaan para sa akin kasi ganun ang pagkakaintindi ko. Kasi ipagpalagay natin, ang sinasabi kasi nila, ang agimat daw likas. Totoo yun, likas talaga. Kasi nga, yung wifi, telepono, Power. maging yung kuryente, di ba yung kuryente nagpo-produce ng init tsaka liwanag. Isipin mo, hindi natin nakikita yun. Tapos, ang hangin, likas din na enerhiya dahil nalalanghap natin. Ang hangin, pwedeng maging enerhiya. Kapag nilagyan mo siya ng motor, pwede siyang maging windmill. Pwede siyang magkaroon ka ng sarili mo ring kuryente galing sa likas na enerhiya. So, posible din na agimat ay galing sa likas na enerhiya. Kaya lang, sa kasamaang palad, sabi ko nga kanina, dalawa kasi ang meron sa mundong tong nagpapala sa tao eh. Ang Diyos at ang ang kasamaan. Ang demonyo, nandiyan dyan lagi. Kaya nga kung ikaw hindi ka pamilyar sa Diyos, madidisib ka nun o talagang mabubulag ka. Makikita mo Dati rin ako din. No, makikita mo dun na talagang maliligaw ka. Believer din ako niyan. Believer ako ng ganyang mga item. Nakapulot pa nga ako ng isang hindi ko may paliwanag eh. Para siyang maliit na kutsilyo. Kutsilyo? Pero alam mo nung napulot ko yun, sumakit na giliran ko. Sakit. Kasama ng gimat. Yung meron ako. Oo. Sakit dito sa giliran ko. Pero nung nakakilala na ako ulit sa Lord, nakabalik ako sa kanya. Sinunog ko yun. Pinag-pray ko. Nag-text kasi si Randy B. Sabi niya kung nainom na daw ba yung coke na binigay niya sa atin. Kaya sabi ko salamat. Yun. Tapos pa, Oo. Kaya pa salamat. Salamat ulit Mr. Randy B. Nag-miss call pa, no? Oo, nag-miss call pa eh. Sigurista yata, sir, eh. Oo, baka. Balik ko na kaya to. Hindi, baka Nakakaya akala kasi inistapa to eh. Nakakaya, bayaran ko na lang. Hindi, bigay yan sa atin eh. Okay yan. Madaling sabi, balik tayo sa kwento. Kukwento ko ulit si Commander Toothpick. Meron siyang grupo, pangalan ng Ilaga. Ngayon, sa Milang, North Cotabato yun eh. Nangyari yung mga event na yun. Ang mabigat doon, sir, nakita mo yung balik, yung balik naman sa kanya. Nasangkot siya, sir, doon sa isang malaking gulo, napatay siya. Nagkaroon ng engkwentro. At yung asawa niya, nagkasakit. So, hindi naman natin kumbaga pwedeng sisihin na kasi tinanggap mo hindi yung naging kapalit. Hindi, sinasabi lang natin na ano man yung mga nakikita nating pandaraya sa atin ng demonyo ay may kapalit laging dulo. So, nakakalungkot sa akin, condolence sa pamilya ni Sir Commander Toothpick. Pero ako, talagang na-amaze ako dun sa movie ni
ni Mr. Ramon Revilla. Naginampanan niya. Oo, naginampanan niya. Yung agimat na yun, ano eh, hindi siya tinablan ng mga bala. Hmm. Pero wala eh, dumating na rin sa ending eh. May ending din. Oo, parang, Lahat may parang kay Narbong Putik, ganun din. Lahat may katapusan eh. Di ba nung tinira siya ni Epimaco Velasco, hindi sumayad ang paa niya sa putik? Kailangan pala magkaroon ng siya. koneksyon. Oo, parang ganun. Pero ang tingin ko, sir, May hangganan tingin ko eh. ano yun eh, Sinadya na rin ng boss. isip lang yun, sir. Alam mo, yung may tinatawag kasing placebo effect. Yung ano sinasabi ng isip mo, Yun dapat ang mangyari. yun ang nangyayari. Bawa, humawak ako nitong bote ng coke na to, ito may agimat. Maniwala mangyari. Maniniwala mangyayari, di ba? Ganon din naman yung nangyayari din sa mga humahawak ng agimat. Halimbawa, ito na yung agimat na hindi ka, like example lang to na hindi ka mapapadumi sa kalye. Mabigat ka agimat yan. Di ba? Pero hinawakan mo, di ba? Ay, hindi ako mapapadumi sa kalye kahit anong mangyari. Ganon din yun, sir. Tama. Di ba? Ganon din yung sa lahat ng bagay. Maaring ganon. O maari din nga talagang possession din ng kasamaan. Kasi, Tama. oo, may tinatawag nga na talagang black magic eh. Kahit naman nung panahon, magbasa kayo ng Biblia, makikita nyo talaga meron dun eh. Pero nga talaga. Pero balik tayo nga. Nakakahanga yung istorya nila, pero ang nakakalungkot dun, yung magiging bunga nun, kapalit nun. Talaga. Ngayon, ito matindi sir. Nung namatay na si Commander Toothpick, yung katawan niya ngayon, pinag-iinteresan naman ngayon ng mga ng mga kumukuha rin ng agimat. Kasi ang gusto nilang makuha, kahit anong parte ng buto niya. Buto yun, buto. Oo. Pero wala nang kapangyarihan ng buto niya. Oo, Wala kinuha. na. Gusto nilang kunin sir kasi nga mayroong karga yun. Kumbaga mayroong ano kasi yun eh. Yeah. May Oo. energy yun na nandoon. Based on paniniwala nila, hindi natin pwedeng Oo. balihin yun dahil yun ang nakapag-ulian nila eh. Oo. Kaya nga nung yung time na yun, 1982, sa North Cotabato, yung katawan daw nung mag-asawa, si Commander Toothpick, tsaka yung asawa niyang si Ate Norma, ano yun? Ate mo? Hindi, inano ko lang, bilang paggalang. Okay, kala ko. Ako ate mo din. Kasi alam mo tayo mga Pilipino, Oo. galang. Eh gusto ko lang na galangin ba sir, Oo. bilang pagrespeto rin sa kayo. Kala ko kapatid mo siya eh. Hindi naman. Akala ko lang talaga eh. Pero okay lang sir, paggalang din talaga yun. So yun na nga eh, ang nangyari nga, yung katawan daw sir di umano, nung original daw na katawan nung, wala na daw dun sa libingan na yun. Kumbaga bilang respeto lang sa pamilya, nilagay na nila sa ibang lugar dahil daw yung lugar na yun, Talagang plano ko talaga siya. bukod pa doon sir, yung gobyerno parang aayusin at i-develop ata yung lugar na yun, na pinaano na yung Oo. pinatanggal na yung mga dating mga nakalibing doon. So yun ang mabigat doon sir, yung hinahanap ngayon ng mga talisman, tawagin, kumukuha ng mga gimat doon. Para nga daw lumakas kasi may naiiwan daw na ano yun, restored energy daw na yung gimat. Pag nakuha nila kung ano pa man. Posible, pwedeng hindi. Kasi May ganyan din posible palabas oo. yan eh. May palabas din si Roman Revilla yan eh. Yung alam ko ano eh. Parang patay na hayop yata yung agimat niyang yun. Nakalagay sa jar. Baka yun ang gusto nila. Siguro makakuha man lang sila ng part ng buto niya. Sa pag-asa, paniniwala nila na may papasang kapangyarihan. Oo. Kaya ganun talaga eh. Kasi nga, yun ang paniniwala nila yun eh. Ganun talaga eh. Nag-text si Randy B eh. Sabi niya, painom ko na lang sa inyo yan dahil alam ko walang wala kayo eh. Nakakayak. Sir, nakakaiyak yung comment mo. Salamat ha. Sana di mo na lang kami binigyan ng cocktail. Pero salamat na rin kasi maganda yung ano eh. Maganda yung kanyang pagkakamensahe sa atin eh. Nakakaiyak. Kaya nireplyan ko siya eh, no? Ang nireply ko, hindi, ito, Pasasalamat. nakalagay yung PIM. Pasalamat, inasikaso mo kami. Yun. Di ba? Ang ganda. Ganda. Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Pero balik tayo, sir. Yun nga, may iba't ibang ano kasi. Yan, nag-send na rin. O, di ba? Di ba tutuwa pa siya, di ba? Ngayon, yung aking ikukwento ngayon din is na, alam mo din ba, sir, na may iba't ibang klaseng agimat? Oo. Marami ako nakakita ng agimat. Meron tinatawag na kabal. Yun, yung makikita mo yun. Yun yung para hindi ka mahiwa, masugatan, ganun. Meron din naman na tinatawag daw na ano, yung tagabulag para hindi ka makita. Meron yung mga bertud para pampalakas. Sa iba. Oo.
Kaya nga iba-iba sila eh. Iba-iba ng ano eh, iba't iba sila ng kategorya. Gamit. Hindi Oo, naman lang gamit. pangkalahatan talaga may ano kanyan. May isa sa Meron naman mga medalyon, proteksyon, para pag naligaw ka hindi ka maengkanto. Marami ako nakita niyan. Ang dami nakasuot. Meron Hindi naman ganun. tayo may liligtas niyan lahat. Yun yung katotohanan. Pero sa akin, kung sila gumagamit ng ganun, wala man tayo magawa. Respetuhin lang natin sila. Respectin na lang. O kaya lang, yung atin, sinishare lang natin yung totoo talaga. Oo. Ano. O yan, nag-reply na si Mr. Randy B. Oh. Sabi niya, thank you daw. Shout out daw kay Jerwin. O Jerwin, shout out. Si RN ba yung isa? Oo nga eh. Siya, nagpapa-shoutout. Ay, yung mga ano mo, mga fans mo, sir. Di mo ba sila anihin? Tsaka na, pag Matapos live ang na. ating show. Bago matapos, tsaka na, pag nag-live na kami. Kaya sana nga, umabot tayo sa puntong makapag-live eh, para ma-shoutout natin sila. Kaya nga, di ba yung motto, walang imposible sa taong gutom. Ay, oo. Yun talaga. Doon ako naniniwala sa walang imposible sa taong gutom. Kasi pag gutom ka, lahat gagawin mo eh. Di ba? Kaya nga, ang masasabi ko lang, talagang lahat ng bagay Yan, gano'n. may hangganan. Tsaka 'di ba sabi nga sa movie Spider-Man ba 'yung kung tama Oo. ba ako? Ano yun? A great Great power power. comes a great responsibility. Oo. So, yun sir, ano bang iyong bago natin tapusin tong vlog na to na halos wala tayong matutunan, ano bang pwede mong bahagi pa sa kanila sir? Yun lang eh. Yun lang ang medyo nakalap kong impormasyon. Maganda yung maganda yun, nakaka-inspire yung sinabi mo sir, ganda. Hindi, basta ano lang. Ano man ang ano natin, nawa ay higit natin paniwalaan ang kaligtasan sa Jesus lang. Hindi ang mga bagay, hindi ang mga beliefs ng tao, hindi ang reliyon eh. Hindi na reliyon, kundi yung relasyon natin sa Kanya, pagtibayin natin yan. Oo, yung ikaw at ang Diyos. Ikaw at ang Diyos, relasyon mo, ikaw na may komunikasyon ka palagi sa Kanya, may panalangin ka, kaysa yung mga iasa natin, huwag nating iasa sa mga bagay na to, mga material na bagay na to na akala natin kung meron ka nito, hindi ka tatablan ng bala, hindi ka tatablan ng suntok. Baka ano lang yon, nasa isip lang natin, kaya parang Placebo effect nga. placebo effect na kung saan is naniniwala tayo at nadadaya na pala tayo. Ako man po ay nabihag din yan dati. Naalala ko yung meron kang Nung giman dati. high school days ko pa. Pero salamat sa Lord na rin eh, dahil naging way pa rin yun ng Lord eh, upang sa gayon mabitawan ko mga bagay nito sa maling paniniwala. Kaya ano yun, salamat pa rin po. Salamat sa Lord. Kaya doon na natin tatapusin itong vlog na to. Mga ka-shekels, maraming salamat sa inyong pagkitsagang panoorin kami. Kahit alam po wala kayong natututunan, salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating vlog ngayong gabing ito. At sa mga susunod pa, kami nagpapasalamat na. Hindi na namin kayo isa-isahin. Salamat kasi nandiyan pa rin kayo sa amin. At kami magsisikap na lalo pang mas mapaganda pa ito. So yun lamang mga ka-shekers. Maraming salamat sa inyo. Isang nakakakilabot na gabi sa inyong lahat.